Floppy Jips, pinaka-esterero na istorya. Di ka panipaniwala, sinangaling na istorya. Gusto mo? Okay, sige, meron. Pag pinanood yung vlog niya, puros basher nagko-comment. Kapal talaga ng mukha. Kaya pa din mag-live kahit asar na lahat sa kanya. Sige, yung pala yun, yung pinaka-esterero. Ito, bibigyan kita ng isang example. Kakakuha ko lang nung aking kaya alam ko nandito yun eh. Kakakuha ko lang ng USB, tawag dito? Kakahalongkat ko lang ng mga gamit ko, nakita ko yung USB. Eto, bibigyan kita. Ilang minuto ba to? Naku po, 11 minutes. 11 minutes. Sino si Spiritual Wonder Boy? Okay. Walang Spiritual Wonder Boy. Pero meron sa will. Sa sulat ng aking ama, na Spiritualis Mirantibus Puera. Ang ibig sabihin, ayan. Alam niyo na yan kung sino tinutukoy niya. the Spirit, a man of Wanderer. Yun. The Spirit of the man, the Spirit, the man, and the Wanderer. Yun. Anyway, wag muna yun antagonize masyado. Oo nga po. Itong si Amy, hindi makakaharap sa akin yan. Buha ka ng ina nila, silang lahat sa akin ang kumukuha ng pera yung mga yan. So, ginawa niya yun para i-save din ako. Yung denial niya is to save me from investigating by the PCGG. Okay. Huwag na natin silang ngayon ganito, Mac. Ang topic na lang is lagi is yung mabubuting ginawa, yung gagawin pa, at yung mga plano, yung pagtulong, puro ganun muna, yung mga trailing. Tapos eto, nakausap ko yung may nakausap ko, hindi ko muna sasabihin, pero never na natin i-mention yung kaso, update sa kaso. Hayaan mo nila. Okay. Kumusta ka naman? Okay naman po. Eto, actually, kakalipat lang po namin ng bahay nitong July. Nasaan ka ba ngayon? Ano po? Nasaan ka ba? Doon po hindi po, andito pa rin po sa Malaysia, pero sa kasamaang palad, doon po sa tinitirhan po namin that time, meron palang Talino Warriors. Kaya kalimutan mo na yun. Moderator nung si DJ Yui, yung taga Canada. Wala yun. Ayun nga po. Umalis na lang kami doon para makaiwas sa Paglabas ko, mag-iiyakan lahat yan. Yun nga po, talagang Anyway, wag na lang, kung halimbawa magpo-post si Abraham Espejo, wag ibang topic ang itapik mo. Ang itatopic mo, yung kakaiba na magiging patok. Okay? Yung tipong nakausap ko si Miss Mayo, nakausap ko mismo ang nanang ni FLM. Pero, sinabi niya, wag ko muna siyang sabihin kahit sino. Yan, totoo yan, nakausap ko. Yan, nagagawa mo na lang ng topic kahit yun lang araw-arawin mo at nanang ko eh. Pero nakausap ko, nakiusap siya na kung maaari, huwag nang pag-fiestahan yung kanyang anak. Ganyan. Sige po. At darating yung time na mismo, ako, ikaw na magsasalita, ilalabas ko sa inyo yan kung sino ang nanay ni Evelyn. Ako. Okay po. Pwede mong itaya yan. Miss na po kayo ng mga tao. Talaga? I am here not because I am guilty of any crime. Alam ko po yun. I am here because God want me to know the walks of life. At isihan ko pa yung mga kasalanan ko noon. Sige na, mabuhay ka. Magandang gabi sa'yo. Ingat po kayo dyan. Mag-ingat po kayo dyan. Miss na namin kayo. Kaya kita tinawagan. Kaya nag-video call ako sa'yo para malaman mo na ako kausap mo. Yun nga. Pero totoo po ba yung pupunta po kayo dito? Yes. Dahil sabi nyo may bahay kayo dito eh. Yes. Yun. Sa Tawaw ang bahay ko. Yun, Tawaw. Opo. Sige po. Pero Kuala Lumpur ka, di ba? Kuala Lumpur po. Dadaan naman kayo dito nun pag pupunta kayo dun eh. Hindi, pupunta akong Tawaw. Saba? Okay. Kaya pala, opo. Pero hindi, pwede namang ibailan dyan eh. Opo. Pwede nga po. Kaya lang, magbabaya Brunei ka. Oo nga po. Medyo malayo. Hindi bale, pupunta ako dyan. Sige na, Mac, ganito ang topic. Wag mong i-encourage yung mga tao na, kung gawin mo, wag na natin pag-usapan yung kaso ni Evelyn. Yan ay nasa korte na. Opo. Iba na yung topic mo, yung may nakausap ka, may nakausap kang source na malupit. Opo. Actually, Mac, may lumabas dyan, ate ko. Opo. Inawagan ko lang na sinabi ko manahimik ka. Opo. Lalo lang lalala. Kilala ko na nga. Kilala mo? MCM. Ang tunay na pangalan
Yan, si MCM yun, si MCM. Noon, Maria Cecilia Marcos, kasi hindi pa yung nag-aasawa hanggang ngayon. Opo. May kinakasama at may anak, pero yung pa rin ang dala niyang pangalan. Opo. Maria Cecilia Marcos. Halatado naman eh. Eh, yun nga po eh. MCM eh. Antemano, pagputok, tinawagan ko agad. Sabi ko, putang ina, lalo lang tayo magkakagulo niyan eh. Yun yung namamahala ng vineyard sa Amerika. Oo, ayos pala. Kaya po pala. Pero siya rin ang namamahala ng lahat ng negosyong naiwanan Opo. ng Pasipiko sa Japan. Oo, okay po. Okay. Ayan, sa'yo ko lang sinasabi yan. Pero wag mo ilagay siya. Opo. Nakakaasa naman po kayo. Antemano, kaya dapat, di ba, lumabas siya, kinabukasan, magpapa-interview na naman si Kamote. Tinawagan ko. Kahit hindi ba sinabi ni Yama sa'yo? Eh, hindi po ah. Tinawagan ko, sabi ko, tumahimik ka. Tapos, ang tagal niya ulit magpa-interview. Tapos, yung second interview niya, dininay na. Hindi ako si ganito, pero putang ina, lahat ng may kasalanan kayo, lahat ng sinasabing in-scam ni Francis, pumunta rito. Babayaran daw niya. Diba? Babayaran daw niya lahat eh. Ayun. Sabi ko yun. Opo. Ay, gusto na lang. Yun yun. Si Yama pala Parang sabi sa tapos na yata gagawin na yun. pelikula. Si Pinky, Wala kay na. Lois. Sinabi niya, in-announce siya sa vlog niya Wala na na one yung time. boses. Yun lang yun. Okay na? Okay na ba? Flappy Jibs. Yan yung mga pambobola niya sa akin na pinapasakay niya ako. Alam niyo ba kung sino tinutukoy niyang tatay niya dyan? Ulitin natin Ito. Play ko ulit Sino si Spiritual Wonder Boy? Okay. Walang Spiritual Wonder Boy. Yun Pero po. meron sa will, sa sulat ng aking ama, na Spiritualis Mirantibus Puera. Ang ibig sabihin, the spirit, a man of wanderer. Opo. Yun. The spirit of the man, the man, and the wanderer. Yun. Anyway, wag muna yun antagonize masyado. Oo nga po. Ito si yung sa tatay niya, di ba? Tatay niya, yung si Pacifico Marcos. Yun yung kanyang tinutukoy. Pero nagtataka ko, meron din siya sa akin kinukwento na ang tatay niya, si Ferdinand Marcos Sr. Kaya yan, kita nyo, nire-record ko. Bakit? Nakakaisip na ako dyan nang parang tinatarantado na lang talaga ako ni Kulaong Tignan natin dito. Alam ko meron pa to Okay. Pero hindi ko makita. Marami ko dito Pero i-upload ko na lang yung mga katarantaduhan ni Kulaong na ginawa niya sa akin. I-upload ko na lang. Kita nyo, araw-araw kong binabanatan yan. Araw-araw kong nilalabas yung mga usapan namin dati. Yung mga tawagan namin, talagang nilalabas ko. Pero kita nyo, hindi niya ako maribat. Puro lang yung makmak jablo na yan. Puro ganun lang. Kasi, hindi niya ako kaya Kala niya gagana pa yung style niya sa iba. Nakatapat talaga siya ng gagong malupit. Yes, Raymark. Ate Mary Davis, sa next na season ni Norman, ang kwento niya is anak naman siya ni Jose Rizal at ninong niya si Bonifacio. Pwede, ganun nga yan parang pan-thumbnail ng zombie movie yung muka. Ayan yun parang nasuka siya dyan di ba? Thank you, Boss Mac. The best ka, love trip. Joan Marshall, konti na lang din si Casper na sasalang kay MG. Tapos ang ending sasabihin ni Idol, magnanakaw si Casper na most trusted niya. Pwedeng mangyari yan. Posible yan. Pag umalis si Casper, sasabihin magnanakaw. Bakit marami pa naniniwala sa kanya? Napakahambog naman. Yun nga po. Mayroong mga tao talaga na kahit anong gawin mong pagbibigay ng warning, wala po, hindi po talaga nakikinig. May ganun po talaga. Okay, pag pinanood yung vlog niya, puros basher nagko-comment. Talaga, totoo yan. Focus lang kay Kulaong, babagsak din yan.
mauubusan din yan at magsasawa din nagsuporte din. Lalo na sa mga patong-patong na kaso, bayad sa piyansa at danyos. Big Mama, napaisip ako, baka mga yung similya ni Pacifico at Makoy ay pinagsama para ilagay sa sinapupunan ni Nanang Remy. Ay, naku, suroga si na pala noon. Ay, naku. Alam niyo po ba yung sinasabi niyang tatay niya, si Pacifico Marcos, napakatanda na noon. Nung pinanganak si Culaong ng 1979, yung matanda na yun parang nasa 60, 70 na. Oh. Paano mangyayari yun na na siya'y magiging anak nun? Kawawa si Casper pag ito nakulong. Sasabihin ni Culaong hindi niya hindi niya kilala. Na naman. Kawawa hindi invited sa kasal ng pinsan niyang si Aimee. Narinig ko na naman si Wonder. 'Di ba? Yan po yung yan po yung mga naitatabi ko diyan. Alam ko marami pa nga po ako dito. Check ko nga, meron pa ako dito. Ay, gusto niyo makita kung gaano karami yung palipad. Kung gaano karami yung mga pakulay kay Culaong noong nung dati. Teka, pakita ko sa inyo para ito i-upload ko din to. Para para mapanood niyo po. Ay, mali. Teka. Saan ba? Ayun, teka, ito. Papakita ko sa inyo kung gaano karami nagpapakulay diyan noon. Nung time na okay, video. Okay. Ito yata. Channel ko, ibibigay ko po yan. Sabi, tignan nyo kung gaano karami pakulay niyan, donate na naman si Askal ng another 5. O ay hindi naniniwala si Bugay. Actually, hanapin mo nga. Yung nasa taas na yan, na iba't ibang kulay, puro po yan palipad, super chat, super sticker. Ayan may nagsusuper sticker dyan. Ang laki ng mga binibigay dyan, $200. Ganyan po dati si Culaong kalakas sa super chat. Ganyan po kalaki at teka, tignan ko muna dito, maliit kasi. Ayan, ayun ito, si Wedi nga. Ito si Wedi nga na to, kilalang-kilala po ito noon. Kasi ang lakas po talagang magbigay ng pakulay. $200 or $100. Sabi po dito, Boss Francis, itong Ilocana ko na asawa, dagdag daw para sa bayan. And challenging Miguel Cuneta, co-founder, Chief Community Officer, Satoshi Citadel Industries, at si Luis Benaventura, crypto entrepreneur, Bloom Solutions, na gumawa ng wallet donation para iabot kay FLM. Nako, mabubudol lang yan. Ganyan po katindi ang dyan, mga pakulay dyan. Grabe. $50, Singapore dollars, may pa to, ewan ko kung ano yung NOK, may euro, ganyan po katindi pakulay dyan. Na-record ko pala, hindi ko alam na na-record ko. Ito, NT, 300. Nagkakanda-utal-utal nga si Culaong noon, kakabasa ng mga pakulay na na binibigay sa kanya. I-upload ko po yan para makita po ninyo. Ang lakas pala niya kumita dati. Sana nag-invest siya sa crypto. Baka ngayon, billionaire na talaga siya. Ayun nga. Sugilanon. Ay sir, ikaw yung pampagising ko sa work. Naaliw ako mamaya. Tulog na ako. May ibang task pa. Thank you po. Grabe, ang daming naloko ni Baliw sa YouTube. Opo, ang dami. Crossbreed ata yan. San sa binanata ni Pacifico si Nanay. Mabalik-balik siya doon. Ay, naku. Teo Manzano, sana may maglagay ng deodorant sa pagkain ni Culaong para mawala ang bad breath niya. Actually, hindi lang po isa yan. Meron pa po dito. Dalawa yan, yung video ng mga pakulay na nirecord ko kay Culaong. Ito. Itutulong nyo, subscribe! Coffee.
Real talk. Masayang-masaya si Kulaong diyan kasi ang dami nagpapakulay. Ang daming pakulay, oh. Team Benito Channel. Magkaibang live po yan, Wow. Ang tanging hilingin. Yan ang malaki. Ito, talagang malaki, namumuli. Yun yung mga malalaking malalaking pakulay yan eh, yung mga pula na. Ano ba to? Pag ganyang mga kulay pula na po yung pakulay, yan na po yung talagang malalaki. Kasi ano yan? Ito, katulad niyan, 50 Canadian dollar, euro, 110 na euro. Tapos ito, siguro baka $50 kasi violet. Ito, $200. Singapore dollar, 100. May nagbigay, 2 for 90. Ang dami talaga niyan. Tapos paulit-ulit po yan. Kapag natapos na yung pakulay, magpapakulay ulit sila. Ganyan po yan noon. Grabe ang blessing na dumating kay Kulaong noong pandemya. Kaya lang sinayang niya. Nakasahod siya dyan. Actually, nakasahod siya dyan. Yan yung mga nasahod niya. Pero yung sumunod na mga buwan, hindi na po niya nasahod dahil nga sinunog namin yung channel ni Kulaong. Ang dami nag-report nun. Talagang ang daming nagtulong-tulong nun para mawala yun. Kasi kung hindi yun mawawala, magpapatuloy ang mga kayabangan sa katarantaduhan ni Kulaong eh.